Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sapagkat lubha kang mahabagin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagpatawad, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagmahal, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos, kaya't ihanda mo kaming kamtin ang iyong mga alindog sa langit, pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugali ay ipinalit sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang binibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang pinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nangangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbubuo ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng sa isang matanda. Halika at sumama sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyayatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik nang matutok ninyo. Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel,
Gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo, at hatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, "Ikaw naman anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ng iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ng iyong kahalayan. Subalit, narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan." At sumagot ang matanda, "Sa ilalim ng punong putol." Gayon, pakli naman ni Daniel, "Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak." Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat na nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos, sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanunumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang naparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Ang sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tagapagligtas ng sanlibutan. Sinabi ng poong mahal, "Di ko nais na mamatay ang mga makasalanang nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay." Luwalhati't papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Kinaumagahan ay nagbalik siya sa templo. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng Olibo. Kinaumagahan ay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Noon ay dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babae na nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya, nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan, kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kung sino ang mabilis maghusga ng kapwa, siya pang talagang may pagkakasala. Sapagkat madalas yung panghuhusga natin sa kapwa, yan ay paraan natin para pagtakpan yung sarili rin nating kasalanan. Kaya nga para mabaling sa iba yung sisi, kaya tinuturo, hinuhusgahan natin yung iba. At kapag ang atensyon nasa iba, napagtatakpan sarili nating kakulangan. Sa unang pagbasa natin, magandang kwento ni Susana sa aklat ni Propeta Daniel. Si Susana ay pinagnasaan ng dalawang matandang hukom doon sa hardin. At nung tangka na siyang gahasain, ay hindi pumayag si Susana. Kaya imbis na siya ay pumayag, siya ay nagsisigaw, kaya lang binaligtad ng dalawang hukom na ito ang kwento. At gumawa sila ng kwento na nahuli nila si Susana na nakikiapid, na nakikipagtalik sa isang lalaki doon sa hardin. Tumakas lang nung dumating daw sila. Pero ang totoo, itong dalawang matanda na ito, na hukom pa naman, sila talaga yung may masamang tangka kay Susana. Pero sabi ni Susana,
Wala siyang lusot. Sabi niya, kung pumayag siya na gahasain, edi nagkasala din siya. Pero kung hindi siya pumayag, siya ay magsisisigaw, pararatangan siya ng mali, mapaparusahan din siya. Pero mas pinili niya yung maging totoo, kahit pasinungalingan pa siya. Kaya yung pagbasa natin, sa unang pagbasa, nagdadasal siya sa Diyos, humihingi ng tulong na sana iligtas siya sa kuko ng dalawang matandang ito na maimpluwensya, na pinaniniwalaan ng marami sa kanilang paratang na mali sa kanya. Sana iligtas siya. Diyos na lang ang pwedeng magligtas sa kanya. Kaya naman hinipo ng Diyos si Daniel. Kasi nga parurusahan na si Susana ng kamatayan. Sabi ni Daniel, ano ba kayo? Nahihibang na ba kayo? Parurusahan niyo ang isang walang kasalanan? Naniwala kaagad kayo doon sa paratang ng dalawang matandang hukom na hindi naman ninyo siniyasat, walang cross-examination, kumbaga sa korte. Kaya magkahiwalay na siniyasat ni Daniel yung dalawang matanda. Ang simpleng tanong niya, anong puno ninyo nakita na nakikipagtalik si Susana? Sabi nung isa, sa punong hati. Sabi naman nung isa, sa punong putol. No, magkaiba. Kaya nga nabuking yung kanilang kasinungalingan. Kaya nagwagi ang katotohanan, nagwagi ang katarungan, hindi na parusahan si Susana. Kaya pag may kasalanan ka, mabilis kang magparatang para pagtakpan yung sarili mong pagkakasala. Ganito rin sa Ebanghelyo natin ngayon ang kwento ng nakiapid na babae. Ang galing ng mga tao, nakalad ka rin yung babae kay Jesus. Sabi nila, nahuli ito na nakikiapid. Sabi sa batas ni Moises, dapat patayin sa pamagitan ng pagbato. Ganon karahas nung panahon na yon. Pero sabi lang ni Jesus, sige, i-apply ninyo yung batas. Kung sino yung walang kasalanan, unang pumukol ng bato. Siyempre, walang kasalanan, lahat tayo nagkakasala. Kaya sila mismo napahiya sa sarili nila. Ang galing nilang humatol sa kapwang nagkasala, samantalang sila rin ay nagkasala sa Diyos. Ang leksyon ni Jesus, huwag tayong mabilis humatol. Nakala mo tayo yung Diyos. Yung mga nagkakasala, pareho rin natin na nagkakasala. Bagamat hindi natin kinukonsinti ang pagkakamali, yung maling nagawa dapat ituwid. Pero ang isang nagkasala, dapat bigyan ng pagkakataong magbagong buhay. Pag tayo ay nagkakasala din, ganun din ang gusto nating gawin sa atin, hindi ba? Yung maituwid natin kung ano yung maling nagawa natin. Pagbayaran, oo, lahat ng kasalanan dapat pagbayaran, at pagkatapos natin mapagbayaran ang kasalanan natin, mabigyan ng pagkakataon na magbago. Kaya ganito yung ginawa ni Jesus sa babaeng ito. Si Jesus lang ang pwedeng magparusa talaga sa babaeng ito. Siya lang yung may karapatan na husgahan siya, pero hindi ginawa ni Jesus. Dahil ang Diyos, hangad ng Diyos na ang mga makasalanan maligtas.
Hindi hinangad ng Diyos ang kapahamakan ng isang makasalanan. Ang hangad ng Diyos, tayong mga nagkakasala ay maligtas sa kapahamakan. Kaya yung mga pagbasa natin ngayon, imbitasyon sa atin, una, huwag tayong mabilis humusga ng iba dahil makasalanan din tayo. Ikalawa, harapin natin yung sarili nating pagkamakasalanan. Marami tayong kasalanan na hindi alam ng iba. Tayo lang ang nakakaalam. At siyempre ang Diyos. Marami tayong sikreto. Ang galing-galing nating magbait-baitan. Ang galing natin magpakita ng banal na itsura. Pero alam natin yung mga sikreto natin. Lahat tayo may sikretong kasalanan. At yan yung wag nating iwasan. Sa harap ng Diyos, ilantad natin yung mga sikretong kasalanan natin. At humingi tayo ng tawad. Tayo'y magsisi. At yung pagiging makasalanan natin ay magbigay daan para mahabag sa kapwa nating makasalanan, hindi mapanghusga. Maawa din tayo sa kapwa nating makasalanan, gaya ng hangad natin nakaawaan din tayo ng Diyos. Sa huli, kung ano ang gusto mong gawin sa iyo, gawin mo rin sa iba. Kung gusto mong kaawaan at patawarin ng Diyos, maawa ka rin at magpatawad sa kapwa mo makasalanan. Naaalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin. Nakatitiyak na tayo rin ay Kanyang kahahabagan. Ating itugon, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas na mapagmahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Atin nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan at kapayapaan sa mga bisig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Patuloy nating ipagdasal ang mga humihiling ng ating panalangin, lalo na ang mga may sakit at nasa bingit ng kamatayan. Ipagdasal din natin ang mga naaakusahan ng mali, lalo na ang mga nasa bilangguan na wala namang mga kasalanan. Ipagdasal din natin ang mga nagpapamisa nating mga kapatid. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, turuan mo kaming mahabag sa kapwa naming makasalanan at nawa kung paanong nais naming kami ay kahabagan mo,
mahabag din kami sa aming kapwa. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak ngayong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay, nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman, at ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y inihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak ng lahat ay mapatawad. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain, ay buong galak nawang makaharap na may kadalisayang angkin, upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Uli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Ang baling ng aking diwa ay sa'yo, wag nawang pababayaan masiphayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom.
pahintulutang mabighani sa panandalian at huwat narilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas, Panginoon ko. Hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala, ay pamalagiin nawa nitong walang hilig na masama walang hilig na masama at sa gayoy maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Jesucristong aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig at awa ni Kristo. Salamat sa Diyos.